Speak in English Zone, musika at titik ni Joel Costa Malabanan. Taong 1878 nang sumalakay si George Dewey. Sa ngalan ng benevolent assimilation ni McKinley, ang paglaya sa Kastila ay agad na nawalang saysay dahil sa imperialistang likas yaman ang pakay. At ang mga Kano at Kastila ay nagbentahan, $20 million ang naging kabayaran. Sinimulan ng Thomasites kolonyal na edukasyon. English ang wikang nagsilbing pundasyon. Ang magigiting na bayani ay ipinabitay tulad ni Felipe Salvador at Macario Sakay. Politika, ekonomiya at ang kulturang popular, sa puso't diwa, English ang idinadasal. Ang bayan ko ay Speak in English Zone, paghahandang yakapin ang globalisasyon. Nag-e-export tayo ng manggagawa at caregiver. Mga graduates natin ay nasa call center. Pagkatapos ng World War II, parity rights ang sumakal. At ang nagsilbing tanod ay ang mga base militar. Manggagawa at magsasaka ay nalibing sa kahirapan at nabaon sa utang ang sambayanan. Ngayoy wala ng base militar, wala na rin ng Thomasites. Ngunit may VFA at English-speaking campaign. At ang mga paaralang hulmahan ng propesyonal, sinanay upang maglingkod sa mga dayong kapital. Ang bayan ko ay Speak in English Zone. Alipin tayo noon hanggang ngayon. Nag-e-export tayo ng manggagawa at caregiver. Mga graduates natin ay nasa call center. At ang bansang Pilipinas, kahit pa agrikultural, walang makain ang mga mamamayan. Ang ating isip, salita at gawa ay kolonyal. Lahi tayo ng alipin sa sarili naming bayan. Nalulong sa K-pop ang kabataan ni Rizal. Sa pagdodota, animoy mga hangal. Politika, ekonomiya at ang kulturang popular. Sa puso't diwa, English ang idinadasal. Ang bayan ko ay Speak in English Zone. Paghahandang yakapin ang globalisasyon. Nag-e-export tayo ng manggagawa at caregiver. Mga graduates natin ay nasa call center. Ang bayan ko ay Speak in English Zone. Alipin tayo noon hanggang ngayon. Ang pagbabago ang tanging solusyon, durugin ang kolonyal na edukasyon. Sariling wika ang siyang magpapalaya sa sambayanang gapos ng tanikala. Sariling wika ang siyang magpapalaya sa sambayanang gapos ng tanikala. Pag-uugnay ng akdang sa Dakong Silangan at kahapon, ngayon at bukas sa awiting Speak in English Zone. Tauhan. Sa Dakong Silangan, si Reyna Malaya bilang Pilipinas, Prinsipe Dular at Duque Demokrito bilang mga mananakop na nag-aagawan kay Reyna Malaya. Kahapon, ngayon at bukas. Inang bayan bilang Pilipinas, taga-ilog, walang tutol, masunurin ay ang mga makabayan. Asal hayop, daong palay ay ang mga taksil sa bayan. Mga dayuhang gaya ni Dilat na Bulag, Matanglawin, Halimaw, Bagong Sibol at malay natin bilang mga mananakop. Speak in English Zone. Makikita ang pagkakaugnay ng dalawang akda sa awiting ito. Dahil nabanggit sa awit ang mga dayuhan gaya ng Amerikano na nag-alok ng tulong subalit naging kapalit ang pagkakaroon ng kolonyal na pag-iisip ng mga Pilipino. At upang ganap tayong magpasakop ay kanilang binago ang ating wika at kultura. Tagpuan. Sa Dakong Silangan. Ang tagpuan ay ang silangan o ang Pilipinas na lupaing nais ang kinin ng dalawang prinsipeng dayuhan. Kaya naman kanila itong pinagharian at ang bayan ay hawak nila sa leeg. Kahapon, ngayon at bukas. Ang bayan ni Inang Bayan na kumakatawan sa Pilipinas na nagkaroon ng iba't ibang panahon ng pananakop, ang China, Espanyol at Amerikano. Hangarin nilang pamunuan at impluwensyahan ang mga lupain ni Inang Bayan. Speak in English Zone.
Sa awit, ang tagpuan ay ang bayang Pilipinas kung saan ay naging speak in English zone dahil sa pananakop ng mga Amerikano at lumaganap ang kaisipang kolonyal. Banghay, sa dakong silangan. Umiikot sa pag-aagawan sa silangan na pinamumunuan ni Reyna Malaya at ang pagkisiwalat sa likod ng mabuting pagtulong ng mga banyaga na may layuning makuha ang loob ng mamamayan kahapon, ngayon at bukas. Nagpapakita ng kasaysayan ng bansa mula pananakop ng Espanyol hanggang sa Amerikano at ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Speak in English Zone. Ang banghay ng dalawang akda ay may iuugnay sa awitin dahil parehong sinisilip ang pagkawala ng sariling pagkatao o identidad dahil sa dayuhang impluensya. Makikita rin na mayroong mga karakter na humihimok sa bayan na lumaban. Sa awit ay inilantad ang realidad ng Speak in English Zone na nagpapahiwatig ng isang mapagkumbinsing panawagan para ipaglaban ang wika. Tunggalian, sa dakong silangan, tao laban sa tao, mga Pilipino laban sa mga dayuhang gahaman at mapanglinlang. Kahapon, ngayon at bukas, tao laban sa tao. Mga Pilipino na ipinaglalaban ang kanilang kalayaan laban sa mga dayuhan at mga kapwa Pilipinong kumakampi sa mga mananakop dahil sa pangakong salapi at katungkulan. Speak in English Zone. Gaya ng dalawang akda, ang makikitang tunggalian sa awit ay tao laban sa tao, sapagkat ipinakita rito kung paanong ang mga Pilipino ay nasakop muli ng mga Amerikano tapos nilang ipangako ang paglaya mula sa mga Kastila. Sa pamamagitan ng edukasyon, wika at kulturang ipinataw ng mga Amerikano, unti-unting naging kolonyal ang pag-iisip ng mga Pilipino. Ang kanilang pagkatao at identidad ay muling inalipin, hindi na sa pisikal na paraan, kundi sa isip at kamalayan. Mensahe para sa mga mag-aaral, sa dakong silangan. Ang tunay na pag-ibig ay pagkasakripisyo para sa bayan at hindi pagpapaloko sa huwad na tulong ng mga banyaga. Kahapon, ngayon at bukas. Ang kalayaan ay makakamtan lamang kung ang mga Pilipino ay magkakaisang lalaban sa mga mananakop at hindi padadaig sa anumang pangakong tulong at pakikipagkaibigan na alok ng mga mananakop. Speak in English Zone. Sa awit, ang mensahe ay sama-samang pagtutol sa kolonyal na kaisipan at pagtataguyod ng sariling wika. Ito ay may panawagang igalang at ipaglaban ang sariling identidad. Pamalagiang pagkatuto. Sa dakong silangan, dapat maging mapanuri at huwag magpalinlang sa mga banyagang interes na maaaring magdulot ng pagkaalipin. Kahapon, ngayon at bukas. Itinuturo ng kasaysayan na ang kalayaan ay bunga ng pagkakaisa at sakripisyo ng mga mamamayan. Speak in English Zone. Mahalaga ang pagtataguyod ng sariling wika at kultura bilang bahagi ng paglaban sa modernong kolonyalismo.